Una pa lang sa lahat ay sinasabi ko na sa inyo na huwag kayong mag-expect na maraming kalokohan ang video natin na ito. Tatanggalin muna natin yung mga memes sa ngayon para mabilis makahabol sa kwento. Ay hayop ka, sinabi ng wag na muna eh. Tara na at tuloy na natin. Ilang araw matapos dalhin sa bahay ng mga rabbits ang baby oso, bumalik ito. Sa pagkakataong ito, bumalik siya kasama ang kanyang nanay na si Winnie the Pooh, ang malaking crimson bear, na halos pumatay sa kanya noong isang blue moon. Habang tinitingnan sila ni Tommy, siya ay puno ng takot, gayon din ang kanyang mga kaibigang rabbit. Nagtataka siya kung bakit dumating sa kanyang kuweba si Winnie. Sa pagkakabahala, inisip niya na baka nandoon ito upang kainin siya. Isinalarawan niya si Winnie na galit na nag-aakusa sa kanya ng pagkidnap sa kanyang anak ng isang araw at bantang kakainin siya. Nagtaka si Tommy kung ito na ba ang wakas para sa kanya, nang hindi makita ang kanyang pamilya sa huling pagkakataon. Lumuhad siya, nanalangin kay Winnie na palayain siya, ipinagdiinan niya na hindi siya masarap dahil kumakain lamang siya ng mga kamatis. Mukhang nalilito si Winnie. Pagkatapos, ipinaabot ng tower manager ang mensahe kay Tommy, sinasabing wala sa intensyon ng oso na saktan siya. Sa pagkagulat, tinanong ni Tommy si Berna kung naiintindihan niya ang wika ng oso. Matapos kumpirmahin, ipinaliwanag ng niya na nais ni Winnie ang honey para sa kanyang anak. Sa simula, nalito si Tommy ngunit agad niyang na-realize na hindi nandoon ang oso para sa kanya kundi para sa kanyang anak. Habang umuungal ang oso, tinakpan ni Black Rabbit ang kanyang mga tenga. Isinali ng tower manager ang mensahe ni Winnie, sinasabing poprotektahan niya ang paligid kapalit ng honey. Pagkatapos, inunat ng oso ang kanyang palad patungo sa sahig ng kuweba. Sa pagkaginhawa, sumang-ayon si Tommy at ang kanyang mga kaibigang rabbit na bigyan siya ng honey. Inutusan ng tower manager si Tommy na tumapak sa paws ng Mama Bear, na ginawa niya. Pagkatapos, dinala siya ng malaking oso na ito sa labas ng kuweba. Habang tinitingnan ni Tommy ang kanyang mga pananim sa loob ng kuweba, siya ay naging emotional. Nagpasalamat siya sa mga pananim na nagbigay sustento sa kanya. Naniniwala siya na sa wakas ay aalis na siya upang makita ang labas ng mundo. Nang siya ay lumabas, siya ay pansamantalang nabulag sa liwanag. Nang mag-adjust ang kanyang mga mata, siya ay namangha sa tanawin ng malawak na tower na may kumikinang na gitna at malalawak na bundok na umaabot sa kanyang lokasyon. Mula sa kanyang pananaw, ang mga bundok ay tila maliit at tigang. Patuloy pa rin sa pagproseso si Tommy sa kahangahangang tanawin nang mapansin niya ang center ng tower at ang kumikinang na sinag na tumutok sa langit. Nagtaka siya kung ano yon. Ipinabatid sa kanya ng tower manager na ito ay isang waypoint, isang aparato na nagpapahintulot sa mga hunters na gumalaw sa pagitan ng mga floors ng tower. Nakita ni Tommy ang isang kislap ng pag-asa na makalabas sa tower gamit ang waypoint. Gayunpaman, agad niyang na-realize na hindi magiging madali ang pag-abot dito. Nakipag-usap si Ver sa kanyang ina, na pagkatapos ay inilagay si Tommy pababa. Habang tumatakbo ang baby oso patungo kay Tommy at niyakap siya, pinag-isipan ni Tommy ang mga hamon ng pag-abot sa waypoint. Tinanong niya ang Mama Bear kung maaari ba siyang tulungan na makarating doon, ngunit tumanggi ito sa pamamagitan ng tower manager, ipinaliwanag na ang waypoint ay hindi nasa kanyang teritoryo. Upang makarating doon, kailangan talunin ni Tommy ang humigit kumulang 3,000 monsters. Pagkatapos, itinuro ng Mama Bear ang isang kagubatan, ipinapakita ang kanyang teritoryo. Binalaan niya si Tommy sa mga panganib sa labas ng kanyang domain. Sa pagkadismaya, sumama si Tommy sa kanyang mga tropa. Inabot sa kanya ng Black Rabbit ang isang backpack, at si Bibi ay umupo sa kanyang balikat. Si Very ay masayang nakikipaglaro kay Black Rabbit. Ipinarating ng Mama Bear ang isang bagay kay Tommy, at habang siya ay huminga, isang bugso ng mainit na hangin ang humihip, sanhi ng pagtago ng reyna ng pukyutan sa likod niya. Naintindihan ni Tommy ang kanyang mensahe at kinuha ang isang bote ng honey mula sa kanyang bag. Inalok niya ang honey sa masiglang baby oso, na nagsimulang kumain nito. Pagkatapos, tinanong ni Tommy kung nais pa ng Mama Bear ng karagdagang honey. At si Bibi ay mas mahiyain ngayon. Ipinaparating ng tower manager ang mensahe ni Winnie na siya ay maayos at nais niya na ibigay ang honey lamang sa kanyang anak. Sinabi niya na wala silang makain sa lugar na ito, at iyon ang dahilan kung bakit hindi mabilis lumaki ang kanyang anak. Ngunit mabilis itong lumaki sa isang araw na ito ay nasa kuweba.
Habang iniisip ni Tommy ang araw na iyon, siya ay nadismaya. Iniisip niya na mabilis lumaki ang baby oso dahil marami itong kinain at halos naubos ang kanilang pagkain. Umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Pagkatapos, sinabi ng Winnie na ang honey ay napakabango, kaya ito ay makakatulong ng malaki. Ngayon, ang reyna ng mga pukyutan ay mahiyain sa pagtanggap ng mga papuri. Pagkatapos, tinanong ni Tommy si Winnie kung wala bang makain sa gubat, nagutom ba siya? Ngayon, narinig niya mula sa tower manager na ang mga Crimson Bears ay normally kumakain ng marami. At kung ang bata ay hindi makakakain ng marami, siya rin ay hindi makakakain ng marami. Sumagot si Winnie na siya ay nagutom ng 3 araw upang mahanap ang kuwebang ito. Nagulat si Tommy. Sinabi niya na ang tagal naman ng 3 araw, at kahit mas mahalaga sa kanya ang kanyang anak, hindi dapat ganito ang mga ina. Sinabi niya na hindi ito katanggap-tanggap at hiningi niya kay Winnie na maghintay ng sandali habang binibigyan niya ng agarang utos si Black Rabbit. Na-excite din siya, ngunit hindi kasing excited ni Tommy, na nagplano na ipakita kay Winnie ang kanyang skills bilang isang chef. Sa loob ng kuweba, si Black Rabbit ay naghahanap ng isda habang si Zorro ay naghihiwa ng mga carrot sa maliliit na piraso upang magamit ito ni Tommy sa kanyang pagluluto. Niluto niya ang mga carrot, sibuyas, kamatis, at isda sa isang masarap na nilaga. Habang tinikman niya ito, sinabi niya na ito ay kumpleto at perpekto na. Hindi lamang siya nagluto ng marami nito para sa Winnie, ngunit inihaw din niya ang mga tusok-tusok ng isda at sibuyas, buong inihaw na isda, at mga gulay din. Ano ito, mukbang? Medyo nalilito si Winnie tungkol dito, ngunit ang kanyang anak ay tumutulo na ang laway. Habang ipinaliwanag ni Tommy na ang sabaw ay medyo simple sa mga sangkap, ito ay puno ng lasa at nutrisyon. At ang baby oso ay nagsimula ng kumain. Sinabi ni Tommy kay Winnie na dapat din siyang kumain ng mabuti upang ang kanyang anak ay lumaki ng malusog at maayos na napoprotektahan. At ngayon siya ay naglaway na rin. Siya ay emosyonal at biglaang nilagay ang kanyang mga paws kay Tommy at sa 2 rabbit na tumulong sa kanya, at pagkatapos ay binigyan sila ng bear hug na umipit sa kanila. Sa sobrang higpit ay napasigaw na sila sa sakit. Ang tower manager ay nanonood din nito mula sa opisina niya at ipinaparating ang mensahe kay Winnie na nagpapasalamat kay Tommy. Bumantong hininga ang tower manager. Sinasabi na siya ay nagbabantay sa paligid mula nang umalis ang baby oso sa kuweba ilang araw na ang nakalipas dahil siya ay nag-aalala na baka tawagin ng baby oso ang kanyang ina upang atakihin ang kuweba. Hindi alam ng tower manager kung bakit, ngunit nais ni Winnie na magkaroon ng magandang relasyon sa mga tao. At dahil iniisip niya na ito ay isang magandang bagay, siya ay nagdesisyon at sinabi kay Winnie na siya ay magiging translator at messenger. Hindi niya inaasahan na ang sitwasyon ay magiging ganito. Natutuwa ang tower manager na ngayon siya ay magkakaroon ng mas maraming makakain kung lalabas si Tommy sa kuweba at palalakihin ang kanyang bukid. Iniisip niya na kung ang malaking oso na ito ay magiging tagabantay, magkakaroon siya ng mas kaunting bagay na iaalala. At ito ay parang 2 birds in 1 stone. Pagkatapos ay pinuri niya ang kanyang sarili, sinasabi na ito ay inaasahan mula sa henyo na tulad niya. Samantalang, sa ibang floors ng tower sa Wandering Merchant Inspector Bureau, ang inspector na si Megan Fox ay nagbabasa ng ulat tungkol kay Moon-ing. Wala siyang makitang impormasyon, lalo na dahil si Moon-ing ay isang newbie merchant pa lamang, at ang kanyang mga impormasyon ay pinoprotektahan ng tower. Kaya ang tanging alam ni Fox ay siya ay mula sa Granner Village at nagbebenta ng mga items sa lower floors, pero ang kanyang supplier ay hindi pa nakumpirma. Ganito rin ang nangyari kay Moy Moy, na hindi rin isang expert merchant, ngunit siya ay patuloy na kumikita ng pera nang hindi inire-reveal ang kanyang supplier. Ngayon, nalilito si Fox kung paano kumita ng maraming pera sina Moy Moy at Moon-ing, at nakikita niya itong kaduda-duda. Bigla namang pumasok ang kanyang secretary na nag-report tungkol sa isang pagnanakaw na nangyari sa bahay ng isang landlord na nagngangalang Demulag sa 50th 5th floor, at ang mga pagbenta ng mga stolen na items sa black market. Magre-report din daw siya tungkol sa mga listahan ng mga nanakaw na hiningi ng director. Ay tungkol ba yan kay landlord Demulag? Napakawalang hiya noong tao na yun at nang aabuso ng kanyang mga tauhan. Bakit ba kasi binibigay sa atin ang trap aho na paghahanap sa mga akyat bahay na ito? Bad trip ah.
Dumating naman bigla ang isang miyembro ng Pulgaso at nag-report na siya daw ay nakatanggap ng report patungkol sa kay Moon-in. Siya daw ay namatahan na ginagamit ang Wonderang Merchant Passageway at dumating na sa 75th floor. Ay ganun ba? Sige, copy. Sinabihan niya ang kanyang secretary na sa susunod niya na lang titignan ang list pagkabalik niya, at sinabi nito na good luck Sir Megan. Nga pala, lalaki yan si Megan, wag kang judgmental. Sa isip niya ay sinabing niyang humanda ka Moon-in, siguradong mahahanap din kita. Isa sa alang-alang ko ang aking dignidad bilang si Megan Fox ng Wonderang Merchant Inspection Bureau. At sa huling eksena ay makikita natin si Moon-in sa bumibili ng barbecue sa bankita. Medyo kinakabahan din ako dahil malalaman na natin kung suka ba, or matamis ang gusto niyang sausawan. Aalamin natin yan sa susunod na video, huwag kayo mag-alala kasi magtutuloy-tuloy na tayo nito at lalong mapapabilis ang upload kaya huwag na iyak labyo. Bola lang yan.